So, good day everyone. Once again, I am Nieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about is tithing still applicable today? And our scripture is all about Malachi chapter 3, verse 10. NIV version. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. ASND version, pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan, dalhin ng buo ang iyong mga tithing o ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. So, sa video po kasi ni Pastor Russell, tinalakay niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng ikapo or ng tithing. Kahit na hindi ito kinakailangan sa mga Kristiyano, ang pagbibigay ng tithing ay maaaring maging panimulang punto ng ating pagbibigay at isang paraan upang makatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Ang kusang loob na pagbibigay ay isang anyo ng pagsamba at pagpapakita ng ating pananampalataya sa ating mahal na Diyos. Inihingkaya tayo na masanay o magsanay na mapagbigay at may sakripisyong pagbibigay at magbigay ayon sa biyayang natatanggap natin mula sa Kanya. So, our teaching first is tithing is not required for Christians. So, ipinaliwanag ni Pastor Russell na sa Bagong Tipan or sa New Testament, ang pagbibigay ng ikapu or ng tithing ay hindi isang kinakailangang utos. Ang mga Kristiyano ay pinalaya na mula sa mga batas ng Lumang Tipan or Old Testament, ngunit ang espiritu ng pagbibigay ay nananatiling mahalaga. So, second is tithing can be the starting point of giving. Bagamat hindi naman siya kinakailangan, pero ang tithing can be serve as a discipline starting point for us to developing our habit of giving. Kumbaga, it helps to us or to believers to prioritize their financial and honor God with their resources. So third is tithing can be God's way of showering you with blessing. So pamamagitan kasi ng kusang loob natin na pagbibigay, binubuksan natin ang ating sarili sa masaganang pagpapala ng ating mahal na Diyos. Ang pagbibigay ay isang paraan upang ipakita ang ating pagtitiwala sa Diyos at bilang ating tagabigay. So our application naman po is all about first, start by practicing voluntary tithing. So, kahit na hindi nga ito kinakailangan, subukan natin na magbigay ng ikapu or tithing ng may kusang loob or nagkukusang loob bilang paraan ng pagsasanay natin sa pagbibigay at pagpapakita ng ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. So, second is practice generous and sacrificial giving. So, ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa halaga, kundi sa sakripisyo na ginagawa natin at sa puso sa likod nito. Kumbaga, may kusang loob tayo or bukal sa ating puso ang magbigay tayo ng may pagmamahal at malasakit sa ating kapwa. So, last application is give proportion to God's blessing. Kumbaga, tayo ay tinawag na magbigay ayon sa biyayang natatanggap natin mula sa Diyos. Huwag natin kalimutang magpasalamat sa pamamagitan ng ating pagbibigay. So, next is our discussion. So, our discussion talks about why should we practice generous giving as a way of letting God to be generous with us. So, ang mapagbigay na pagbibigay ay nagbubukas ng pintuan para sa Diyos na ipakita ang kanyang kabutihan sa pagpapala sa atin. Ito ay nagpapakita ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa kapwa bilang tagabigay natin. Sa bawat pagbibigay, hindi lamang natin tinutulungan ng iba,
kundi pinapatibay din natin ang ating pananampalataya or faith at pagtitiwala sa Diyos. So, ang pagsasabuhay ng pagbibigay na ang mapagbigay na pagbibigay ay tumutulong sa atin sa linangin ang pusong mapagpasalamat at umaasa sa Diyos. Tinuturuan tayo nitong magtiwala sa kanyang provision at ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal at humiwalay sa materialismo. Sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay, tayo ay nagiging bahagi ng gawain ng Diyos at nagiging pagpapala sa iba at nararanasan natin ang kagalakan at kasiyahan ng dulot ng pamumuhay na katulad ng kanyang katangian or katangian ng ating mahal na Panginoon.